Ang larong ito ay magkakaroon lang ng iisang mananalo. Tanging ang mabubuhay hanggang sa huli. Ang magkakaroon ng karapatang makuha ang grand prize. Tao ay napunta sa isang survival game sa gitna ng apocalypse. Nagtandara pa ang lahat na pumili ng mga superpower. Ako lang ang tanging pumili ng perang hindi mauubos. Pinagtawanan ako ng iba, sinabing sira na raw ang ulo ko. Sabi nila, sa katapusan ng mundo, basura na lang daw ang pera. Pero anong alam ng mga to? Hindi naman talaga banta ang mga zombie. Ang mga taong may superpower, sila ang pinaka nakakatakot. Kasabay ng pagtunog ng system prompt. Ako at ang 300 player ay basta nalang easy na lang sa laro. Ayon sa paliwanag ng system, lahat daw kaming mga player ay matagal nang patay sa totoong buhay. Kaya kailangan naming mabuhay hanggang sa huli sa larong to. Pagkatapos nito, dumating na ang pagkakataon na pumili ng panimulang gamit. Sinilip ko lang ang mga gamit sa estante. Halos lahat ay iba't ibang klaseng superpower. Nagunahan naman sa pagkuha ang ibang mga player na parang mga baliw. Dumiretso ako sa pinakahuling pahina ng listahan. At sa pinakababa, may nakita akong gintong barya. Nakasulat walang hanggang kayamanan. Hindi na ako nag-isip pa, kinuha ko agad yung barya. Ang class president naming si Wang Teng, nakasabay kong pumasok. Pinili ang mind control. Nang makita niyang kinuha ko yung gintong barya. Hindi niya napigil ang latin ako. Mukha ka talagang pera, no? Magugunaw na ang mundo. Ano pang silbi ng pera? Hindi pa man ako nakakasagot para magpaliwanag. Napatingin naman siya sa class muse na si Liu Ruyan. Ang pinili naman niya ay ang kapangyarihang makakuha ng pag-ibig. Kaya kung paibigin sakin ang lahat ng tao, kahit ang mga zombie, magkakagusto sakin. Dahil may totoong pag-ibig na poprotekta sakin. Imposibleng mamatay ako, nang maubos na ang lahat ng gamit. Muling tumunog ang system. Binigyan ang lahat ng 1 taon para sanayin ang kanilang mga superpower. Ang apocalypse mode ay opisyal na magsisimula pagkatapos ng 1 taon. Agad na nagbago ang itsura ng lahat. Yung mga taong nag-usap-usap na magkampihan. Ngayon, nagtitinginan na lang sila sa isa't isa. At kitang-kita sa mga mata nila ang pagdududa. Dahil sa survival game na to, walang lugar para sa mga kaibigan. Lahat ay kalaban. Kaya hindi na ako nagsayang ni 1 segundo. Umalis agad ako. At sinimulan ko na agad ang Doomsday Survival Plan ko. Tiningnan ko ang buong world map. May napili akong isang isolated na isla sa gitna ng Pacific Ocean. Wala ito sa earthquake belt. At hindi rin tinatamaan ng malalakas na hangin. Mayroon itong natural na patag na lupa. Tamang-tama para pagtayuan ng airport. Pwedeng magsilbing panangga ang mga bundok na nakapalibot dito. Gumastos ako ng 1 bilyon. At binili ko agad ang buong isla. Pinangalanan ko na rin itong Future Island. Pinalabas ko na para ito sa tourism development. Bumili ako ng 10 dambuhalang cruise ship ng sabay-sabay. Dinala ko lahat ng construction vehicles at building materials sa isla. Lahat ng pinirmahan kong kontrata sa mga NPC executive ay may non-disclosure agreement. Kaya kahit sila, hindi nila alam kung nasaan talaga ang Future Island. Pagdating ng mga cruise ships sa Future Island, sinimulan agad ng mga trabahador na magtayo ng isang simpleng airport. Pagkatapos, bumili naman ako ng 100 eroplano. Nag-charter ako ng flights para dalhin ang mga construction worker galing sa iba't ibang lugar papunta sa isla. Araw-gabi kung magtrabaho ang mga tao, para hindi matrace ang lokasyon ng Future Island. Bumili ako ng mga signal jammer, at kinumpista ko rin ang mga cellphone ng mga trabahador. Nagpatayo rin ako ng 10 napakatibay na bunker sa isla. Lahat ng materyales ay highest standard. Kaya nitong makayanan ang magnitude 12 na lindol. Nakaka-camouflage din ang labas ng mga bunker. Kaya hindi ito makikita ng mga satellite mula sa itaas. Pero panlito ko lang ang lahat ng yan. Ang totoong Doomsday Bunker ay nasa ilalim ng lupa. Kayang-kaya ng underground bunker ang nuclear bombs at kahit na anong biochemical attack. Kahit pa may mga zombing marunong maghukay, hinding-hindi nila masisira ang 5 metrong kapal ng pader na purong bakal. May secret passage sa mga bunker sa ibabaw. Diretso ito papunta sa ilalim ng lupa, pero 1 tao lang ang kasya sa daanan sa bawat pagkakataon. Parang maze sa loob, kahit swertehin ka pa, at mahanap mo ang tamang daan. Kahit makapasok ka sa main gate, hindi pa rin siguradong maiiwasan mo ang mga patibong sa daan. Kung sakaling pasabugin ang isa sa mga secret passage, pwede pa akong dumaan sa iba para makabalik sa ibabaw. Sa gitna ng apocalypse, energy ang pinakamahalaga, para maayos ang problema sa energy supply. Naglagay ako ng mga wind power generator sa isla, pati na rin tidal at nuclear power. Madali lang din ayusin ang problema sa tubig. Naglagay ako ng rainwater collector, pati na rin seawater desalination system. Nakakuha pa nga ako ng equipment para i-purify ang tubig sa ilalim ng lupa. Kayang linisin nito ang maruming tubig ng apocalypse para maging diretso ng maiinom. Mayroon ding high temperature instant disinfection, low temperature instant disinfection,
ultraviolet light at chemical disinfection equipment, at wastewater treatment system. Ito ay para lang sa maruruming tubig galing sa underground fortress. Dahil naisip kong posibleng bamaha, lahat ng pader ay ginawa kong waterproof. Kapag sinara ang mga blast door, airtight ito. Ang underground drainage system ay ginawa ko ring napakatibay. Nag-install din ako ng ilang set ng air purification system, para masigurong laging sapat at malinis ang hangin sa loob ng bunker. Para ito sa mga oras ng kagipitan. Ang underground bunker, gumawa ako ng 12 magkakahiwalay na compartment. Kung sakaling masira ang isa o dalawa, mayroon pang ibang pwedeng pumalit. Bawat compartment ay may sariling gamit. 3 sa mga yon ay gumagamit ng pinakabagong automated farming. Pwedeng magtanim ng gulay, mag-alaga ng isda, at manok. May 2 compartment na puno ng supply na kasya sa akin ng 10 taon. Gamot, pagkain, at tubig. Noong nagsimulang magduda ang mga NPC sa project ko, binuhusan ko na lang sila ng pera, para tumikom ang mga bibig nila. Pagkatapos noon, pumunta ako sa Amerika para bumili ng sandamakmak na heavy weapons. Kasama na ang mga mobile combat robot, pati na rin mga obstacle clearing robot. At dahil sa sobrang laking pera na binigay ko, dumaan pa ako sa black market. Nakakuha ako ng 2 nuclear bomb. Sa isang look doon, nakatago rin ang nuclear submarine ko at isang eroplano. May daanan mula sa underground fortress na direktang papunta roon. Ginawa ko to para maiwasan ang mga player na may special abilities na makapasok sa isla. Nagpalagay ako ng maraming artificial reef sa orihinal na lokasyon ng isla. Kaya pag may dumaang malaking barko, sisiyad agad at lulubog. Nagkabit ako ng electric fence. Inalibutan ko ang buong isla. Sa dagat sa paligid ng baybayin. Nilagyan ko lahat ng bomba. Nag-set up din ako ng radar, para ma-detect ang kahit anong magtangkang lumapit sa isla. Nang sa ganon ay mapabagsak ko agad. Nagtayo rin ako ng isang higanteng electric grid sa himpapawid, para hindi makalapag sa isla ang mga ibong may virus. Sa loob lang ng 1 taon, natapos na ang lahat ng depensa sa buong isla. Siyempre, para malinlang ang mga kalaban. Nagpanggap din akong nagpo-promote ng turismo sa ibang parte ng mundo, para hindi makahalata yung mga player na yon. Ang mga shelter na yon ay mga backup point lang talaga. Kaya kung magpalipad ng eroplano, kahit hindi mag-refuel, at direktang makatakas papunta doon. Matapos kong paalisin ang huling batch ng mga NPC, ako na lang mag-isa ang natira sa buong isla. Ginamit ko ang pera ko para bilhin ang isang space exploration technology company. Makuha ang kontrol sa mahigit 6,000 satellite sa kalawakan. Ginawa ko to para masiguradong hindi ako mawawalan ng internet. Sa loob ng 1 taong yun, binili ko ang lahat ng airline at shipping company sa buong mundo. At noong huling linggo, inutos kong sirain ang lahat ng eroplano at barko. Alam ng buong mundo, na sinira ng pinakamayamang tao ang lahat ng long distance na sasakyan. Pero ang mga player lang ang nakakaalam, na itong pinakamayamang tao sa mundo ay kakumpetensya rin nila. May lumabas na maliit na window sa chat interface ng player world. Tinanong ako ni Wang Teng, Mark, yung pinakamayamang tao sa mundo ikaw yun, no? Siya lang kasi ang nakakita na pinili ko ang infinite wealth. Pero hindi ko siya pinansin. Makalipas ang 1 linggo, dumating na talaga ang katapusan ng mundo. Nag-aabang na ang mga player na na-max out ang kanilang mga superpower. Ang mga pangalan at numero ng 300 player ay lumabas sa public screen. Ako si number 79. Si Wang Teng ay number 100. Si Liu Ruyan ay number 101. Atensyon, magsisimula na ang apocalypse. Ang larong ito ay magpapatuloy hanggang sa may matirang 1 player na lang. Walang sino man ang nakaisip na magsisimula ang apocalypse sa isang malakas na ulan na bomb alert sa buong mundo. Ang matagal na malakas na pag-ulan ay direktang nagdulot ng isang napakalaking baha. Kahit na dumanas din ng malakas na ulan ang Future Island. Pero dahil maliit lang ang islang ito, umalis din ang mga ulap pagkatapos ng 2 araw. Hindi man lang ako nakapagtago sa underground fortress. Lahat ng mga taong may superpower ay natulala. Pagdating nila sa mundong ito, wala rin silang pera. Sa loob ng 1 taon, habang sinasanay nila ang kanilang mga superpower, kailangan din nilang maghanap ng paraan para kumita ng pera. Bukod sa sobrang hirap na, nakakaawa pa sa sobrang konti ang mga naipon nilang supply. Tanging ilang player lang na gumamit ng superpower nila sa kasamaan ang nakakuha ng bilya. Ang kaso, unang binaha ang basement. Lahat ng supply nila, nasira. Ang buong bilya ay nilamon ng baha. May mga player din na gumawa ng kanlungan sa mga underground na paradahan. Napuno rin lahat ng tubig. Ang mga kanlungan sa matataas na palapag ay pansamantalang ligtas. Pero walang tigil ang pagulan. Ang dati ng kakaunting supply ng mga player ay dahan-daang naubos. Lahat sila ay nataranta na. Kasabay nito, kumakain ako ng chichirya habang nanonood ng livestream. Nakita ko ang streamer na nagtatago sa likod ng kurtina.
Lihim na nilala-livestream ang sitwasyon sa kabilang building. Isang player ang gumagamit ng apoy para magnakaw ng supply. Mga tol, hindi to special effects, hindi rin to cosplay. Totoong tao to na may superpower. Dati siyang security guard sa subdivision namin. Ngayon, ginagamit niya ang apoy para sunugin ang mga pinto. Ito na ang ika-10 bahay na ninakawan niya. Sa livestream, nagliliparan ang mga comment. So, totoo pala talagang may mga taong may superpower. Ibig sabihin ba niyan, katapusan na ng mundo? Streamer, mag-ingat ka. Pagkatapos niyang looban yung building sa tapat, susunod na niyang nanakawan itong sa inyo. Naalarma ng player na may fire ability ang mga NPC. Isang malaking grupo ng special police ang pumasok sa subdivision sakay ng mga rescue boat. Nanginginig sa excitement ang mga kamay ng streamer. Mga lods, ngayon lang ako nakakita ng barilan. Sobrang lakas ng apoy nung Sekyu. Agad niyang tinunaw yung malaking bakal na gate. Sumugod ang special police sa loob ng building. Grabe, ang tindi ng putukan. Bigla na lang, may isang anino na lumipad mula sa rooftop. Dumiretso ito sa baha, hindi nagtagal. Nakita ko sa public screen ng laro na naging abo ang pangalan ng isang player. SHIGORB94, ibig sabihin, patay na yung player. Tapos, doon sa chat, nausap na naman ako ni Wang Teng. Murph, tayong dalawa, mag-alyansa tayo. Tignan mo, dati tayong magkaklase. Tapos magkatabi pa ang mga number natin. Kung mag-aalyansa tayo, siguradong aabot tayo hanggang sa dulo. Ang kapal ng mukha, panay ang send sa akin ng video request. Hindi ko pa rin siya pinansin. Makipag-alyansa sa kanya, para pag kaming dalawa na lang ang natira sa huli. Gagamitin niya yung mind control niya para patayin ako at siya ang maging nag-iisang panalo. Masyado niya bang minaliit ang talino ko? O masyado niyang tinaas ang tingin sa sarili niya? Walang tubig at walang kuryente. Kapos pa sa pagkain. Tinangay ng 3 buwang baha ang lahat ng pag-asa ng mga NPC. Sa wakas, may mga bumigay na. Nagsimula na silang manggulo, magnakaw, at manunog kung saan-saan. Nakihalo na rin ang mga player. Umaasang makahanap ng paraan para makaligtas. Pero hindi talaga may tatago ang mga abilidad nila. Naalarma nito ang mga nasa itaas. Naglabas agad sila ng arrest warrant para sa mga may abilidad. Kapag may nahuling may abilidad, dinadala sa Research Institute. Sa loob ng isang buwan, 30 player ang namatay sa public screen. Sa isang iglap, para silang mga ibong nagulantang. Bawat isa, nangangamba para sa sarili. Samantalang ako, para kaming hindi nabubuhay sa iisang mundo. Paminsan-minsan, tinitingnan ko kung kumusta na ang mga tanim kong gulay. Naglalaro ng mga video games sa malaking mansyon. Lumalangoy sa swimming pool. Ang Future Island ay para talagang isang paraiso. Ang sarap-sarap ng buhay ko. Pero, hindi nagtagal ang magandang buhay. Sa huli, may naglaglag din sa akin. May isang anonymous na nagpost ng mensahe sa World Public Screen. Si player number 99 daw ang pinakamayaman sa buong mundo. Bago pa man dumating ang apocalypse, siguradong marami siyang itinayong shelter. Kapag nahanap natin si player number 99, lahat tayo ay makakaligtas. Ang matagal ng tahimik na World Public Screen ay biglang sumabog sa gulo. Tingnan nyo, hindi man lang magsalita si player 99. Pero hinahayaan lang tayong daan-daang nagdurusa. Napakasama at napakalupit. Oo nga, dapat alisin ang mga ganyang klase ng player. Mabubuhay tayo kapag nahanap natin si player 99. Mga kapatid, sugod. Nagwala sa galit ang lahat ng mga player. Gusto na yata nila akong balatan ng buhay. Ang gusto ko lang naman ay manahimik. Pero kailangan nyo pa talaga akong isali. Kaya nag-reply ako ng mensahe sa public screen. Kalma lang, lahat. Ako si 99. Gusto ninyo ng mga shelter, di ba? Sige, ibibigay ko. Pero, sa China, Amerika, Germany, at Australia lang ako nakapagtayo ng shelter. At ang kasya lang sa bawat shelter ay 20 tao. Habang sinasabi yun, minarkahan ko ang 4 na lugar sa world map. At kayo, mahigit 200 kayong lahat. Kaya hindi talaga kayo magkakasya. Pero ibibigay ko sa inyo ang mga password ng shelter. Unahan na lang kayo, kaya wag nyo na akong habulin, ha? Sa sandaling ay type ko ang password. Nagkagulo ang lahat ng player. Basta mauna lang silang makarating sa shelter. Makakaligtas sila sa baha, sa isang gabi lang. May mga player nang nakarating sa shelter. Karamihan sa kanila ay may espesyal na kakayahang bumilis. Itinayo ang shelter sa mataas na lugar. Kaya hindi ito naapektuhan ng baha. Nang buksan nila ang pinto ng shelter, para silang pumasok sa paraiso. Aba, ang 4 na shelter na ipinagawa ko ay talagang napakagara. Kumpleto sa lahat ng kagamitan sa loob. Punong-puno ang mga freezer ng masasarap na frozen food. Buong pagmamalaki namang nag-live si player 58 sa World Channel. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang shelter na to. Ang sarap talaga maging mayaman. Sa loob, kumakain sila ng steak at lamb leg. Umiinom ng red wine.
Puno ang kanilang mesa ng lahat ng klase ng masasarap na pagkain. Sabi ni Player 58, 12 tao na kami sa loob ng shelter. Napagkasunduan na naming lahat na isara na ang Wagwo shelter. Limitado lang ang resources. Kaya yung iba, huwag na kayong pumunta. May iba pang player na papunta pa lang. Kaya nang makita nila ang Liv, sumabog sila sa galit. Sa labas ng shelter, sunod-sunod ang pagdating ng mga player. Kaysa mamatay sa baha, o kaya naman ay mamatay sa gutom. Syempre kakapitan nila itong huling pag-asa. Itinaya na nila ang lahat para lang mabuhay. Nagmamakaawa sila sa mga taong nasa loob na buksan ang pinto, at papasukin sila. Pero matagal nang nilock ng mga player sa loob ang pinto. Kahit anong kalampag nila sa pinto at pader. Kahit gamitin pa nila ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi nila matinag ang napakatibay na pintuan. Habang nagyayabang ang mga player sa loob, bigla akong sumulpot at nagsalita. Hindi ba't sabi ko, kasya ang 20 tao? Pwede pa ang 8, di ba? Mayroon pa akong isang master password. Kahit isinara pa nila yan, makakapasok pa rin ako sa loob. Nasa timog silangan ang tagong pinto. Yung nakaumbok na ladrilyo sa paanan ng pader. Paikutin mo lang, at lalabas na ang tagong pinto. Parang mga baliw na nagsuguran ng mga player sa labas papunta sa tagong pinto. Pinaikot ang nakaumbok na ladrilyo. At isang tagong pinto nga ang lumitaw sa lumang pader. Naguunahan ang mga player na pumasok sa loob. Para agawin ang natitirang 8 pwesto. Isang babaeng mukhang mahina, masyadong mabagal kaya napahuli siya. Sa sandaling iyon, may mga baging na biglang tumubo mula sa braso niya. At mabilis na sumugod papunta sa mga tao sa unahan. Agad nitong napatid ang isang malaking grupo ng mga player. Agad na pinutol ng player na may kakayahang windblade ang mga baging sa kanyang paanan. At agad siyang nagpakawala ng isang windblade, na humiwa sa leeg ng player na may kapangyarihan ng baging. Ang windblade player ang unang nakarating sa pinto. Inilagay niya ang password. Bumukas ang malaking pinto. Tuwang-tuwa siyang tumakbo papasok. Kasunod nito, isa namang player ang gumamit ng kidlat para pabagsakin ang marami sa kanila. Siya ang pangalawang nakapasok sa pinto. Ngunit nang malapit na ang pangatlong tao sa pinto, mahigpit na kinapitan ng binti niya ng isang player mula sa likod. Isang nakakatakot na ngiti ang lumabas sa labi ng player na nakahiga sa sahig. Bumaon sa binti niya ang lason mula sa mga kuko nito. Akmang tatayo na sana ang player na may lason para tumakas papasok sa pinto. Nang tusukin ang puso niya ng isang bakal na braso mula sa likuran. Isa-isang bumagsak ang mga player sa harap ng pinto ng shelter. Dahil sa kagustuhang mabuhay, isinantabi na nila ang kanilang huling pagkukunwari. Yun pala, ang mga kapangyarihang bigay ng system ay hindi para sa paglaban sa mga zombie, kundi para sa kanila na magpatayan sa isa't isa. Hindi na rin mapakali ang mga player sa loob ng shelter. Lahat sila ay may kapangyarihang mabilis gumalaw. Pero halatang halata na hindi sapat ang kanilang lakas sa labanan. Kung hindi nila isasara ang malaking pinto, at papapasukin ang mga player na mas malalakas. Wala na silang kawala. Agad itong napagtanto ng kara-rating lang na Windblade at Lightning player. Mabilis silang bumuo ng alyansa. At sinimulan nilang harapin ang mga player sa labas. Sa mga oras na ito, biglang tumaas ng mabilis ang mga numero sa public screen. Patuloy sa pagdami ang mga player na namamatay. Pare-pareho lang ang ugali ng mga tao. Sa labas ng 3 pang shelter, nagkaroon din ng matinding labanan hanggang kamatayan. Sa lahat ng mga surveillance monitor, di ko makita kahit anino ni Wang Teng. Sa bagay, bakit nga naman siya pupunta sa shelter? Nagkataon lang din, sakto namang nag-message sa akin si Wang Teng. Mark, tingnan mo, kahit di tayo magkakampi, ang ganda ng teamwork natin. Talagang para sa isa't isa tayo bilang magkaalyado. Kapal ng mukha mo, ikaw ang nagbunyag ng pagkatao ko. Ikaw ang naglagay sa akin sa alanganin, di ba? Huwag ka nang magalit, kung hindi ako gagawa ng paraan. Paano ko naman sila maipapahamak? Dapat ka pang ang magpasalamat sa akin dahil binawasan ko ang mga kalaban mo. Habang nag-uusap kami, capacity full puno na ang shelter. Kusang nagsara ang mga pinto. Sa labas ng shelter, umagos ang dugo na parang ilog. Yung mga hindi nakapasok, patuloy pa rin sa huling pagpupumiglas. Samantala, nagdiriwang naman ang mga player sa loob ng shelter. Pero di nila alam kung anong kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Sayang wala ka sa loob ng shelter. Pagkasabi ko noon, pinindot ko ang isang button. Sa isang iglap, sumabog ang 1,000 toneladang pampasabog na nakatanim sa loob ng shelter. Yung shockwave, dinurog pati na rin ang mga player na nakaligtas sa labas. Pagkatapos ng pagsabog, nabawasan ng 116 ang bilang ng mga player. 71 na lang ang mga natitirang player. Pagkalipas ng ilang sandali, saka lang nag-message sa akin si Wang Teng. Mina, maliit pala kita. Salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil dun, mahihirapan talaga akong tipunin ang napakaraming player sa shelter. Wala na ang mga player sa buong mundo na posibleng makarating sa Future Island.
Nang hindi gumagamit ng eroplano o barko. Isang taon ko nang pinag-iisipan. Kung paano sila uubusing lahat ng sabay-sabay. Ang mga shelter na yon ang nagsilbing libingan nila. Imposibleng lumabas agad sa balita ang tungkol sa pagsabog ng shelter model. Hindi man lang alam ng ibang mga player na buhay kung ano ang nangyari. Pero nalaman agad ni Wang Teng. Ibig sabihin, pinagmamasdan niya ang lahat mula sa malayo sa shelter. At sa mga sandaling iyon, nagpadala sa akin ng mensahe ang system. Binabati kita sa pagiging player na may pinakamaraming napatay. Hindi ko mapigil ang matawa. Kita mo na, sa apocalypse na to, palaging ang malakas ang siyang kumakain sa mahina. Pagkalipas ng 4 na buwan, dahan-daang hamupa ang baha, at lumitaw ang mga lupaing nilubog nito. Nakahinga ng maluwag ang lahat, sa pag-aakalang tapos na ang sakuna. Pero, hindi nila inasahan na magdadala ng salot ang baha. Maraming namatay na NPC ang naging zombie. Ding, binabati ang 101 player na nakalagpas sa unang stage, ang Apocalypse Flood. Ang susunod ay ang ikalawang stage, ang Zombie Apocalypse. Sa wakas, may silbi na rin ang special ability ko. Yung kung sino mang number 99 na yun. Naghihintay na lang yang makatay. At sa mga sandaling iyon, nagpadala ng private message si Liu Ruyan. Mark, wala kang special ability. Siguradong hindi ka mabubuhay sa Zombie Apocalypse. Basta bigyan mo lang ako ng ilang supply. Sabihin mo sa akin ang lokasyon mo. Pwede akong pumunta dyan para protektahan ka. Dahan-dahan akong nag-type ng question mark. Huwag na huwag mong maliitin ang special ability ko. Nakaligtas ako sa baha, dahil lahat yun sa special ability na to. Syempre, alam ko kung paano siya nakaligtas. Niloko niya ang mga kapitbahay niya para kunin ang mga supply nila. Nung dumating ang mga rescuer, siya ang unang-unang sinagip. Habang iniisip yun, nag-reply ako. Pasensya na, hindi ako interesado sa'yo. At saka, alam ni Liu Ruyan na ako ang pinakamayaman. Malinaw na hindi ito nagkataon lang. Sumiklab ang zombie virus sa lahat ng mga kontinente. Dahil sinira ko na agad ang lahat ng eroplano at barko. Naputol ang daan para kumalat pa ito sa mga bansa sa Pacific at sa Antarctica. Hindi naman mahirap kalabanin ng mga bag itong zombie. Pero sobrang tindi talaga ng pagkalat ng virus. Dahil sa paulit-ulit na pagkalat, nagsimula na itong mag-mutate. Eksakto sa inaasahan ko, dahan-daang lumitaw ang mga zombie na may talino at mga may special abilities. Basta't kumain ng isang zombie ng laman ng taong may special abilities. Makukuha nito ang kanilang kapangyarihan. Naintindihan ng mga player na kung hindi sila magsasama-sama, mamamatay sila. Kaya kusa silang nagsanib puwersa. Nagtayo sila ng mga base, para labanan ang pagsalakay ng mga zombie. Pero, hindi lang mga zombie ang kalaban ng bawat base. Kailangan din nilang maglaban-laban sa isa't isa. Nag-aagawan sila sa mga supply at buhay. Dahil sa banta ng zombie virus, wala akong choice kundi maglagay ng mga steel net sa dagat. Pati sa himpapawid ay naglagay na rin ako ng mga electric net. Para pigilan ang mga ibon na makalapag. Ang sikat ng araw ay tila medyo madilim. Kapag umuulan, nagtatago ako sa aking underground fortress. Pag napatunayan na ng machine na walang lason ang tubig ulan, saka lang ako naglalakas loob na lumabas. Ito ang pinakamalaking epekto sa akin ng zombie virus. Matagal nang wasak ang network sa mainland. Ang mga NPC ay sa radyo na lang umaasa para makapagpadala ng mensahe. Pero ako, hindi ko ginagamit ang mga ganyang makalumang gamit. Dahil sa libu-libong satellite sa kalawakan, nababantayan ko ang buong mundo ng real time. Gaya nga ng inaasahan ko, ang mga ibon ay magiging tagapagdala ng virus. Nang kumalat ang virus sa isang islang walang kalaban-laban, ang buong isla ay agad naging impyerno sa lupa. Unti-unting nabawasan ang bilang ng mga player. Sa pagkakataong ito, bumaba na lang sa 30 tao ang natira. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang mutated na ibong zombie ay bumangga sa electric net paglipad nito sa himpapawid ng Future Island. Agad itong nalatse ng malakas na kuryente at naging uling. Pero may isang balahibong nakalusot. Lumutang ito pababa mula sa siwang ng electric net. Bago pa man ito makarating sa lupa, sinunog na ito hanggang maging abo. Malamang galing ang ibong iyon sa ibang mga isla sa Pacific. Mula noong araw na iyon, araw-araw nang may sangkaterbang ibon na dumadaan sa himpapawid ng Future Island. Puno na ng mga bangkay ng ibon ang mga electric net. Hindi na magkanda-ugaga ang mga robot. Nagpatrolya sa buong isla, at sinunog ang mga bangkay ng ibon. Nilinis ang kuryenteng bakod. Pati ang Future Island, ganito na ang kalagayan. Sapat ng patunay kung gaano kalala ang sitwasyon sa ibang lugar. Hindi na ako namamasyal sa dalampasigan araw-araw. Agad akong lumipat sa underground bunker. Bagong taon ngayon, pero walang sino man sa mundo ang may ganang magdiwang. Maliban sa akin, habang kumakain ako ng Noche Buena, pinapanood ko ang huling New Year special bago maguno ang mundo. Naalala ko ang pamilya ko noon. Pero ngayon, ako na lang ang natitira.
Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Kailangan kong bumalik. Kailangan ako ang maging kaisa-isang mananalo. Kumuha ako ng litrato ng Noche Buena ko at ipinadala kay Wang Teng. Sa sumunod na minuto, ipinost ni Wang Teng ang litrato ko sa world chat. May imagine mo na ang pagwawala sa galit ng mga player. Ang sarap naman ng buhay ni number 99. Leche, tayo nga, ni hindi makakain ng mainit. Pero siya, may isang buong handa sa lamesa. Payo ko lang, huwag kang masyadong mayabang. Pag nahanap kita, siguradong tatapusin kita. Wala akong pakialam. Sige, hihintayin ko kayo. Kung mahahanap niyo ako, lumabas ako sa interface. Binuksan ko ang computer para tingnan ang profile ng 30 player na nakolekta ko. Hinding-hindi nila may isip na bago pa man dumating ang apocalypse, matagal nang nagkalat ang mga especially iyak ko sa buong mundo. Iyak na natunton ng mga mersenaryo ko. Ang mga player na nakakalat sa iba't ibang lugar. At matagal silang inobserbahan. Alam na alam ko ang mga kakayahan at kahinaan ng bawat player. Nang magsimula ang apocalypse, nabuhay ang mga mersenaryo dahil sa mga supply na inimbak ko noon pa. Patuloy silang nagsisilbi sa akin. Bilang kapalit, binibigyan ko sila ng access sa mga bagong supply. Pera talaga ang nagpapaikot sa mundo. Kahit sa gitna ng apocalypse, ang mga supply ang pinakamabisang uri ng pera. Sa kasalukuyan, 3 paksayon ang nabuo sa mundo. Ang unang paksayon ay ang militar. Mayroon silang malakas na arsenal ng mga armas. Ang kanilang base ay matibay na tila hindi magigiba. Ang pangalawang paksayon ay ang mga zombie. Mayroon na silang isang zombie king. Nakuha niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay at pagkagat sa mga zombie na may abilidad at sa mga player. Palaging nasa tabi ng zombie king si Liu Ruyan. Siya na ang naging paborito niyang kapareha. Ang pangatlong paksayon ay ang mga gang. Bago pa man magsimula ang katapusan ng mundo, pumasok na si 128 sa pinakamapanganib at pinakamagulong bansa sa mundo. At gamit ang kanyang abilidad, pinasunod niya ang mga gang. Sa pamumuno ni 128, unti-unting lumakas ang mga gang sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga sibilyan. Ang natitirang 26 na players ay lahat umaasa sa 3 paksayon na ito. Kayang kontrolin ni 128 ang gravity. Isa itong napakalakas na abilidad. Sa isang one-on-one na laban, walang player ang kayang tumapat sa kanya. Pero sa totoo lang, ang paksayon ng mga gang ang pinakamahina. Tinuktok ko ng ballpen ang profile picture ni 128. Ikaw ang uunahin ko. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang system notification. Mayroon pang 30 players ang buhay. Tataas na ang hirap ng laro. Papasok sa ikatlong yugto, ang nagyayelong kontinente. May ilang hindi na kaagad nakatiis. 1 taon at 5 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang apocalypse. Wala nang natitirang supply ng pagkain ang lahat. At ngayon, darating pa ang matinding lamig. Mamamatay ang lahat ng tao sa planetang ito. Lihim na nagpadala ng mensahe sa akin si Liu Ruyan. Merp, sa oras na mangyari yun, sa buong planeta, ang mga zombie na lang ang matitirang buhay. At ako mabubuhay rin ako. Pagsisisihan mo habang buhay ang pagtanggi mo sa akin. Habang sinasabi yun, nagpadala siya ng litrato nilang dalawa ng Zombie King. Nang makita ko yun, napangisi ako ng malamig. Kung ganun, ako na mismo ang maghahatid sa inyong dalawang magkasintahan sa kabilang buhay. Isang napakatinding lamig ang bomb alert sa buong planeta. Pati itong isla ko na nasa tropiko, naapektuhan din. Isang napakalakas na blizzard ang tumama sa Future Island. Ang unang tinamaan ay ang power grid sa himpapawid. Matinding pinsala rin ang tinamo ng mga wind at tidal power plant. Mabuti na lang, gumagana pa rin ang backup na nuclear power plant sa ilalim ng kuta. Ang mga gangster ang unang bumigay. Halos naubos nilang nakawin ang mga yaman ng mga tao. Walang tigil ang gulo. Nag-private message ako kay number 128 gamit ang world window. Paano kung magtulungan tayo? Nagbaon ako ng maraming supply sa teritoryo nyo. Kapag nakuha nyo yun, mabubuhay kayo. Mabilis na sumagot sa akin si number 128. Anong kailangan mo? Paano ako maniniwala sa'yo? Gusto kong kalabanin mo ang Zombie King. Ang team ng mga scientist na binuo ko ay nakagawa ng lunas para sa mga zombie. Ay spray lang ito sa mga zombie. At maglalaho na sila. Pero alam mo naman, 0 ang fighting skills ko. Sa 30 taong may kapangyarihan, sa tingin ko, ikaw ang pinakamalakas. At ikaw lang ang makakagawa nito. Tayong mga tao, takot sa sobrang lamig. Pero ang mga zombie, hindi. Habang pinapatagal natin to, mas malaki ang tsansang manalo ng mga zombie. Kahit gaano pa karami ang supply ko, mauubos at mauubos din yan balang araw. Si number 101 na nasa tabi ng Zombie King ang magiging huling mananalo. Masyadong malakas ang Zombie King. Kung walang lunas para sa mga zombie, walang sino mang may kapangyarihan ang makakapatay sa kanya. Nasa akin ang lunas, nasa iyo ang kapangyarihan. Magtulungan tayong puksain ang mga zombie. Nagpadala ako ng mga mersenaryo para maghatid ng 12 ng lunas para sa zombie.
Pati na rin isang batch ng mga supply. Ginamit ng mga gangster ang lunas na yon sa isang zombie. Habang sumisigaw sa sakit, natunaw ang zombie at naging likid ang dugo. Kasabay noon, nalilinis din ang virus na daladala nila. Nagustuhan ni number 128 ang ideya. Kung sakaling kami na lang dalawa ang matira sa mundo. Napakadali lang para sa kanya na patayin ako. Para sa kanya, ako ang pinakamahinang player. Ang kumampi sa akin ang pinakamagandang desisyon. Isang gabing umuulan ng nyebe. Daan-daang drone na may dalang lunas ang lumipad patungo sa grupo ng mga zombie. Natutulog ang Zombie King habang yakap-yakap si Liu Ruyan. Dahil sa talas ng pandinig niya, agad siyang nakaramdam na may mali. Kaya agad siyang bumangon sa kama. At hindi niya kinalimutang kumutan ng maayos si Liu Ruyan. Ang napakaraming lunas ay bumuhos mula sa langit, kasabay ng nyebe. Ang mga zombie na nataman ng lunas ay napasigaw sa sakit. Sunod-sunod silang natunaw at naging likid ang dugo. Biglang nagngit-ngit sa galit ang Zombie King. Tumalon siya pababa mula sa itaas. Mula sa kanyang palad ay nagpakawala siya ng mga sinag ng liwanag. At winasak ang mga drone. Sumugod si 128 kasama ang mga player. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa gravity. Kahit gaano kalakas ang Zombie King, hindi niya man lang maitaas ang kanyang kamay. Ilang player ang sumugod papalapit sa kanya. Umatungal ang Zombie King mula sa kanyang lalamunan. Ang mga zombie na nagtatago sa dilim ay parang mga unggoy na sinugod ang mga player. Muling ginamit ni 128 ang kanyang kapangyarihan. Ang matataas na gusali ay pinaghiwa-hiwalay ng gravity hanggang sa gumuho. Umagsak ang mga higanteng bato sa mga zombie. Pati ang Zombie King ay natabunan din. Napangiti ng tagumpay si 128. Sapat na ang mga higanteng bato para durugin ng pino ang Zombie King. Nakatayo si Liu Ruyan sa balkonahe. Tinatakpan ng mukha, napasigaw siya sa pighati. Ginalaw lang ni 128 ang kanyang daliri, at gumuho ang balkonaheng kinatatayuan ni Liu Ruyan. Nahulog siya mula sa mataas na lugar. Sa ganitong kataas, tiyak ang kanyang kamatayan. Ngunit sa huling sandali, biglang lumundag ang Zombie King mula sa mga guho, at sinalo si Liu Ruyan. Kasabay nito, nagpakawala ang isa niyang kamay ng hindi mabilang na manipis na hibla. Na siyang gumapos kay 128. Namutla sa gulat si 128. Hindi niya alam na may ganito palang alas ang Zombie King. Isang marahang hila lang mula sa Zombie King. Pero hindi inaasahan ng Zombie King. Napuno pala ng lunas ang katawan ni 128. Umalat ang lunas mula sa mga supot at pinalibutan siya. Napahiyaw na lang sa takot si Liu Ruyan. Kitang-kita niya kung paanong natunaw ang Zombie King at naging puro dugo. Halos lumipad ang kaluluwa niya sa takot. Ang lugar na ito ay parang isang tunay na impyerno. Buong lakas siyang tumakbo palayo. Ngunit hindi nagtagal, nahulog siya sa isang butas sa yelo. Sa pagkakataong ito, wala nang sinumang sasagip sa kanya. Ang isang kapangyarihan na nakadepende sa pag-ibig ng iba. Sa huli, ay masyadong sa World Public Screen. May 12 manlalaro na naman ang nag-gray out. Isa-isa kong pinagkrusan ang kanilang mga numero sa aking notebook. Pagdating ko sa number 128, nakasulat sa likod nito ang kanyang kahinaan. Hindi kayang kontrolin ng universal gravitation ang mga bagay na sobrang gun. Tulad ng sapot ng Zombie King. Gusto kong gamitin ang bentahe sa impormasyon para sa isang laban na siguradong walang palya. Sa mga sandaling ito, iisa na lang ang natitira kong kalaban. Si Wang Teng, na kumokontrol sa militar. Hindi na siya makapaghintay na tapusin ang larong ito. Nagsalita siya sa akin sa World Public Screen. Ang larong ito, Morph, malayo na rin ang narating mo. Pero sa bawat laro, laging may talunan. Kung magpapakamatay ka ngayon, hindi na kita pahihirapan. Matagal ko nang alam na mayroon kang mga mersenaryo. Pero wala silang panama sa militar. Marami kang ang pera, pero mayroon akong mga missile. May mga aircraft carrier, at mga eroplanong pandigma. Mahahanap at mahahanap pa rin kita. Bilang sagot, nagpost ako ng middle finger sa public screen. Kahit malakas ang mind control ni Wang Teng, mayroon siyang isang nakamamatay na kahinaan, kailangan niyang harapin ang target para magamit ang kanyang kapangyarihan. Hanggat nagtatago ako sa aking underground na kuta, hindi niya magagamit sa akin ang kanyang kapangyarihan. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang direktang pag-atake niya ng mga missile sa Future Island. Sunod-sunod na missile ang bumagsak at sumabog sa Future Island. Pagkalipas ng mahabang panahon, hindi pa rin ako nag-offline. Hindi makapaniwala si Wang Teng. Morph, aba, maganda pala ang pagkakagawa ng bunker mo. Kung gayoy ako na mismo ang kukuha sa iyo dyan. Dinala niya ang aircraft carrier. Para sa isang aircraft carrier, baliwala lang ang mga bahura na ginawa ko. Nang dumaong siya sa Future Island, tumuho ang mga bundok dahil sa pagsabog. Nagkaroon ng malalalim na hukay ang lupa. Lahat ng mga depensa ay ganap na nawasak. Tiningnan niya ang nakalantad na pinto ng underground fortress. At ngumiti na para bang sigurado na sa kanyang pagkapanalo.
Nagpadala siya ng mga tao para bombahin ang pinto gamit ang mabibigat na armas at bala. Pagkatapos ng ilang bugso ng matinding pambobomba, sumabog at tumilapon ang pinto. Lumitaw ang daanan sa loob. Agad-agad ko siyang sinenda ng video call request. Mayabang niyang sinagot ang video call. Habang nakatingin sa madilim na daanan ay sinabi niya, "Mark, huli na ang lahat para magmakaawa ka ngayon." Ginamit niya ang kanyang baba para senadoryasan ang mga tauhan na pumasok sa daanan. Balak niya akong kaladkarin palabas. Sa video call, kalmado kong itinuro ang malawak na kalawakan sa aking likuran. "Sinong nagsabi sa'yo na nasa Future Island ako? Idilat mo yung mga mata mo at tingnan mo kung nasaan ako." Pagkasabi ko pa lang noon, isang nuclear bomb ang sumabog sa Future Island. Sa wakas, naging kulay abo ang pangalan ni number 100. Naglabas ang system ng isang matinis na tunog. "Congratulations, player 79, sa pagiging kaisa-isang nagwagi. Matagumpay na nalampasan ang laro. May isang player sa ilalim ni Wang Teng na may kakaibang kakayahan. Kaya niyang malaman ang latitude at longitude ng isang lugar sa pamamagitan lang ng pagtingin sa litrato. Isa itong napakawalang kwentang kakayahan. Pero, matalas ang isip ni Wang Teng at napansin niyang magagamit niya ang kakayahang ito. Hindi mabilang na beses na niya akong sinubukang i-video call para ma-screenshot at malaman ang lokasyon ko. Pero hindi ako pumayag kailanman. Pagkatapos, noong New Year's Eve, pinadalhan ko siya ng isang litrato. Sa isip-isip niya, minumura niya ako sa katangahan ko. At tuwang-tuwa niyang nahanap ang lokasyon ko. Naghihintay na maubos ang mafia at ang zombie king. Para siya ang makinabang sa huli. Pero paano ko naman siya hindi makikilala? O kung sino-sinong mga player ang hawak niya? Ang litratong yun, sinadya kong aipalik sa kanya. Para lang maakit siyang pumunta sa Future Island.